Welcome sa channel. Ngayon ay i-recap natin ang episode 1 ng anime. Pinamagatang Failure Frame I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Kaya simulan na natin. Sa simula ng kwento, ipinapakita ang isang batang lalaki na binubugbog ng sariling ama. Kahit nagmamakaawa siya na itigil na ang pananakit, patuloy pa rin ang pambubugbog. Sa gilid lang tahimik ang kanyang ina, tila walang pakialam sa nangyayari. Pagkatapos nito, ipinakita ang ating bida, si Touka Mimori, na nakasakay sa isang bus kasama ang mga kaklase niya. Sa loob ng bus, may lalaking binubuli ang isang babae. Ang nambubuli ay pinakilalang si Shogo Oyamada. Tumayo si Touka at sinubukang pigilan si Oyamada. Pero hindi siya pinansin ni Oyamada at nagpatuloy lang ito. Ang bullying ay natigil lamang nang may isa pang lalaki ang nagsalita. Tuway si Takuto Kirihara na tila mas iginagalang ni Oyamada. Kaya't agad nitong itinigil ang ginagawa. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kaguluhan. Baling naman ang atensyon niya sa isa pang estudyante, si Tomohiro Yasu na sinimulang sipain ang upuan nito. Napansin ito ng kanilang guro at sinaway siya, biglang lumiwanag ang buong paligid ng bus. Pagdilat ng kanilang mga mata, nasa ibang mundo na sila. Sa harap nila may isang magandang babaeng nakatayo. Siya ang Goddess Vicious ang nagsamon sa kanila patungo sa Kingdom of Alion. Sinabi ni Goddess Vicious na sila ang tinawag upang maging bayani. Ipinaliwanag ng goddess na kailangan nilang talunin ang Great Demon Emperor upang makabalik sa kanilang mundo. Nagkagulo ang mga estudyante, gulat sa mga nangyayari. Sinaway sila ng kanilang guro. Sinabi ng kanilang guro, tahimik muna, makinig tayo sa sasabihin ng goddess. Habang sinasabi ito, tila hindi mapigilan ng guro ang pagkatitig sa malaking dibdib ng goddess. Nagpatuloy ang goddess sa pagsasalita. Sinabi niya ang tanging paraan para makauwi, kayo ay ang talunin ang Great Demon Emperor. Para patunayan ang sinasabi niya, may pinalabas ang mga sundalo, isang halimaw na mukhang aso at isang taong ginawang sakripisyo. Agad sinakmal ng halimaw ang tao. Sa isang iglap, winasak ng goddess ang halimaw gamit ang spell na Fireball. Doon na pagtanto ng mga estudyante na totoo nga, nasa ibang mundo na sila. Ipinakita naman ang isang kristal, orb na kayang sukatin ang kakayahan ng isang tao. Si Kirihara ang unang sumubok. Nang hawakan niya ang orb, agad itong nabasag. Sinabi ng goddess isang Class S, kahanga-hanga. Sumunod si Oyamada at lumabas na Class A siya. Pero nagulat ang lahat. Nang basagin din ni Sogo ang orb, isa rin pala siyang Class S. Sinabi ng Goddess Vicious, dalawa kayong Class S, hindi lang pala isa. Marami kayong Class S. Sunod-sunod ang pagsusukat ng status. Dumating na ang turno ni Touka Mimori. Nang lumapit siya sa orb at inilagay ang kamay, walang nangyaring espesyal. Ikaw ay isang Class E, pinakamababa, patapon. Sabi ng goddess, pinakita ang status ni Touka. Napakababa ng stats. Hindi makapaniwala ang ibang estudyante. Sinabi ng Goddess Vicious, wala kang silbi. Itatapon ka sa abandoned ruins. Sinubukan ni Touka na ipaliwanag na may kakayahan din siya. May skill siya, ngunit sinabi ng Goddess Vicious abnormal status. Walang kwenta yan. Binigyan siya ng isang maliit na bag at dinala sa isang magic circle. Si Sugu ay tila gustong tumulong, pero sinikmuraan lang siya ng goddess hanggang mawalan siya ng malay. Sa galit at desperation, ginamit ni Touka ang paralyze sa goddess, pero walang epekto. Pinagtawanan naman siya ng mga kanyang kaklase. Habang pinagtatawanan siya ng lahat, wala nang nagawa si Touka kundi umiyak. Ngunit bigla siyang natawa at sinigawan ng goddess. Sinabi ng ating bida, mamatay ka sa impyerno, bulok na diyosa. Galit na galit ang goddess. Itinapon siya sa madilim na lugar, iyang disposal ruins. Pagdating niya roon, ginamit niya ang laman ng bag para makalikha ng ilaw. Pero bigla siyang inatake ng isang halimaw mula sa dilim. Sa takot, tumakbo siya. Pero patuloy siyang hinabol. Nadapa siya, kaya ginamit niya ang paralyze at epektibo ito sa halimaw. Tumakbo siya palayo. Pero sa pagtakbo niya, may isa pang halimaw sa harapan. Gamit ulit ng paralyze. Tumalab. Pero napansin niya na uubos na ang kanyang mana. Kailangan niyang tapusin agad ang laban. Ginamit niya ang skill na poison para patayin ang halimaw na mukhang ibon. Sa gulat niya, nawala na ang epekto ng paralysis sa unang halimaw. Lalo siyang natakot. Naalala niya ang mga trauma niya noong bata pa siya. Ang pambubugbog ng kanyang ama at ang pangungutya ng mga kaklase. Sa pagtatapos ng episode, ipinakita ang isang elf na naliligo sa batis. Isang misteryosong bagong karakter. At diyan nagtatapos ang episode 1. Simula pa lang ito ng paghihiganti ni Mimori. Abangan ang susunod na episode. Don't forget to like, comment, and subscribe.